Reading and Literacy Grade 1 Quarter 4 Week 2 Let's learn about vocabulary and word knowledge, comprehending and analyzing text, creating and composing text, phonics and word study. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about vocabulary and word knowledge, comprehending and analyzing text, creating and composing text, and phonics and word study. Day 1 Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners shall be able to articulate consonant and vowel sound in the given words. Substitute individual sounds in the given words to make new words. Read the given words accurately. Use words referring to environment extracted from the story read. Identify naming words for places, things, actions, and situations used in the story. Read high-frequency words used in the story read. Note the characters, setting, and events in the story read. And read the given sentences with appropriate speed, accuracy, and expression. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Ano-ano ang makikita sa kabundukan? Bakit mahalagang panatilihing buhay at malago ang mga kabundukan? Sa kabundukan, makikita natin ang iba't ibang uri ng puno. Karaniwan sa mga puno sa kabundukan ay nagtataasan. Dito rin sa kabundukan makikita ang iba't ibang uri ng hayop, mapalupa man o mapahimpapawid. Ngayong araw, makinig ng kwentong naganap sa kabundukan. Pagkatapos makinig, babasahin natin ang isang bahagi ng kwento. Magsasanay tayo sa pagbasa ng may tamang bilis at ekspresyon para maging matatas ang pagbasa natin. Handa na ba kayo? Bilang paghahanda sa pagbasa ng kwento, narito ang ilang mga salitang ating makikita. Kagubatan, itak, bahay, apoy, itlog, pugad, dumamba, kumokak, lumundag, iwinasiwas, hinanap. Pagkatapos ay ipangkat natin ang mga salitang ito sa dalawang pangkat. Alin sa mga salita ang tumutukoy sa kilos? Alin naman ang tumutukoy sa mga bagay? Sa unang column, isusulat natin ang mga salitang tumutukoy sa kilos at sa pangalawang column, isusulat naman natin ang mga salitang tumutukoy sa bagay. Unahin natin ang salitang kagubatan. Ang salitang kagubatan ay tumutukoy sa pangalan ng lugar. Ngunit ito ay ilalagay natin sa bagay dahil dalawa lamang ang ating pagpipilian, kilos at bagay. Kaya, ilagay natin ang salitang kagubatan sa bagay. Sumunod naman ang salitang apoy. Ang salitang apoy ay tumutukoy sa bagay. Ang sumunod na salita ay dumamba. Ang salitang dumamba ay salitang kilos. Ang sumunod na salita ay iwinasiwas. Ito ay tumutukoy sa kilos. Ang salitang itak naman ay tumutukoy sa
bagay. Ang itlog ay tumutukoy din sa bagay, bagamat ito ay pagkain. Ang kumokak ay salitang kilos. Ang hinanap ay salitang kilos. Ang bahay ay tumutukoy sa bagay. Ang pugad ay tumutukoy sa bagay. At ang lumundag ay tumutukoy sa kilos. Ang mga salitang kilos ay dumamba, iwinasiwas, kumokak, hinanap, lumundag. At ang mga salitang tumutukoy sa bagay ay kagubatan, apoy, itak, itlog, bahay, pugad. Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating kwentong babasahin. Ang mga salitang ito ay makikita sa kwentong babasahin natin. Baguhin naman natin ngayon ang isang salita sa pamamagitan ng pagpapalit ng ilang tunog sa mga salita upang makabuo ng mga bagong salita. Halimbawa, ang salitang itak. Palitan ang I ng U. Ito ay unang letra ng salita. Anong bagong salita ang mabubuo? Kapag pinalitan natin ang I ng U, ang bagong salitang mabubuo ay utak. Sumunod na salita ay bahay. Palitan ang H ng G. Ang H ay makikita sa gitna ng salita. Anong bagong salita ang mabubuo? Kapag pinalitan natin ang H ng G, ang bagong salitang mabubuo ay bagay. Ang sumunod naman na salita ay hanap. Palitan ang P ng Y. Ang P ay huling letra ng salita. Anong bagong salita ang mabubuo? Kapag pinalitan natin ang P ng Y, ang bagong salitang mabubuo ay hanay. Sumunod na salita ay apoy. Palitan natin ang P ng M. Anong bagong salita ang mabubuo? Kapag pinalitan natin ang P ng M, ang bagong salitang mabubuo ay amoy. Panoorin ang video na makikita sa link sa ibaba na may pamagat na Alamat ni Mariang Sinukuan. Maari nyo ring basahin ang kwento ng Alamat ni Mariang Sinukuan na makikita sa link sa ibaba. Mababasa dito ang kumpletong kwento ng Alamat ni Mariang Sinukuan. Basahin natin ang buod ng kwentong Alamat ni Mariang Sinukuan. Ang Alamat ni Mariang Sinukuan ay tungkol sa isang mabait at makatarungang diwata na naninirahan sa bundok Arayat at nagsisilbing tagapaghukom ng mga tao at hayop. Isang araw, nagreklamo si Ibong Martinez dahil nasira ang kanyang pugad at nabasag ang kanyang mga itlog. Sa pagsisiyasat ni Mariang Sinukuan, natuklasan na ang pangyayari ay bunga ng sunod-sunod na kilos ng mga hayop, mula kay kabayo, palaka, pagong, alitaptap, hanggang kay lamok. Lumabas na ang ugat ng kaguluhan ay ang galit ni Lamok kay Alimango na nagtulak sa kanya na magdala ng itak. Dahil dito, nagkaroon ng takot at gulo sa kaharian. Pinagalitan ni Mariang Sinukuan si Lamok at pinaalalahanan ang lahat na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan. Nagbigay siya ng payo sa bawat hayop upang maiwasan ang ganitong pangyayari. Mula noon, nagbago ang tirahan at kilos ng mga hayop at ipinaliwanag ng alamat kung bakit ganito ang kanilang mga katangian hanggang sa kasalukuyan. Ang kwento ay nagtuturo ng pagiging responsable, pag-iwas sa karahasan at paggalang sa kapwa. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na tanong, batay sa kwentong ating binasa. Unang katanungan, ano raw ang katangian ni Mariang Sinukuan?
Tama! Si Mariang Sinukuan ay isang mabait at makatarungang diwata. Pangalawang tanong, ano kaya ang nangyari sa mga itlog ng ibon? Bakit ito nabasag? Tama! Ayon kay Ibong Martinez, biglang dumamba si kabayo at natapakan ng kanyang pugad kaya nabasag ang mga itlog. Pangatlong tanong, sino ang susunod nilang hahanapin? Tama! Sunod nilang hinanap ay si Palaka sapagkat ayon kay kabayo ay nagulat siya nang biglang kumokak ng malakas si Palaka. Pang-apat na tanong, sino naman ang sumunod nilang hinanap? Tama! Sunod nilang hinanap ay si Pagong dahil ang sumbong ni Palaka ay humingi lamang siya ng saklolo dahil nakita niyang dala ni Pagong ang kanyang bahay. Panglimang tanong, ano ang naging dahilan ni Pagong? Tama! Ang dahilan ni Pagong ay natakot siyang masunog ang kanyang bahay dahil nakita niyang palipad-lipad si Alitaptap at may dalang apoy. Pang-anim na tanong, ano ang paliwanag ni Alitaptap? Tama! Ang paliwanag ni Alitaptap na kailangan niyang magdala ng apoy para pananggalang laban kay Lamok na palipad-lipad at may dalang itak. Pang-pitong tanong, bakit may dalang itak si Lamok? Tama! May dalang itak si Lamok dahil gusto niyang gumanti kay Alimango sa pagsipit niya sa kanya. At para naman sa pang-walong tanong, sino ang nagdala ng kaguluhan sa kaharian ni Mariang Sinukuan? Bakit? Tama! Si Lamok ang nagdala ng kaguluhan nang dahil lamang sa sama ng loob niya kay Alimango. Ang kanyang karahasan ay nagdulot ng kapahamakan sa mga hayop. Ano ang dapat nating tandaan kapag nagbabasa ng mga pangungusap? Narito ang mga dapat tandaan kapag nagbabasa ng mga pangungusap. Una, tingnan ng mabuti ang mga salita. Sumunod, huwag magdagdag o magbago ng mga salita. Sumunod, magbasa na parang nakikipag-usap. Sumunod, baguhin ang lakas ng boses o tono kung kinakailangan. Sumunod, basahin ng magkakasama ang mga salita. Sumunod, huwag masyadong mabilis at huwag masyadong mabagal magbasa. Sumunod, baguhin ang bilis ng pagbasa kung kinakailangan. At tingnan ang mga bantas na marka. Upang mapadali ang gawain sa pagbasa, bubuo kayo ng 3 pangkat at babasahin ang mga linya ng bawat tauhan. Mayroon lamang 3 tauhan, ang tagapagsalaysay, si Mariang Sinukuan at ang Lamok. Bawat pangkat ay babasahin ang tauhang nakatalaga sa kanila. Babasahin ko muna ang teksto at pagkatapos ay kayo naman ang magbabasa ng teksto ayon sa itinalagang tauhan sa bawat pangkat. Handa na ba kayo? Narito ang halimbawang teksto na inyong babasahin. Ako muna ang magbabasa. Narrator. Ipinatawag ni Mariang Sinukuan ang mga hayop at isa-isang tinanong kung ano ang nangyari. Mariang Sinukuan. Bakit may dala kang itak kagabi? Lamok. Kasi po, hinahanap ko si Alimango. Mariang Sinukuan. At bakit naman may dala ka pang itak sa paghahanap kay Alimango? Lamok. Kasi po, gusto ko pong gumanti sa ginawa niya sa akin. Bigla na lang niya akong sinipit. Ngayong magaling na ang aking paa, isinumpa kong hahanapin ko siya habang ako'y nabubuhay. Mariang Sinukuan. Masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian nang dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Magmula ngayon, ipinagbabawal na kitang magdala ng itak. Narrator. Hanggang ngayon,
Matigas ang ulong hinahanap pa rin ni Lamok si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tainga, ang lamok iyon, sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya ang butas ng alimango na akala niya ay butas ng iyong tainga. Ngayon ay kayo naman ang magbasa ng tekstong ito ayon sa mga tauhang itinalaga sa inyo. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, saan naganap ang kwento? Tama! Naganap ang kwento sa Bundok Arayat. Pangalawang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang masasabi natin sa mga tauhang ito? Tama! Ang mga tauhan sa kwento ay sina Mariang Sinukuan, Ibon, Kabayo, Palaka, Pagong, Lamok, Alimango, Kuneho, at Hunyango. Pangatlong tanong, ano ang mga mahalagang pangyayari sa kwento? Ano ang nangyari sa simula, sa gitna, sa dulo? Sa simula, ipinakilala si Mariang Sinukuan bilang mabait at makatarungang diwata ng Bundok Arayat. Lumapit sa kanya si Ibong Martinez upang magsumbong dahil nasira ang kanyang pugad at nabasag ang mga itlog nito. Sa gitna ng kwento, nagsiyasat si Mariang Sinukuan at ipinatawag ang mga hayop, si Kabayo, Palaka, Pagong, Alitaptap at Lamok. Unti-unting nalaman na ang kaguluhan ay nagsimula sa galit ni Lamok kay Alimango na naging dahilan ng sunod-sunod na kilos at takot ng mga hayop hanggang sa masira ang pugad ni Martinez. At sa dulo ng kwento, pinagsabihan at pinagbawalan ni Mariang Sinukuan si Lamok na magdala ng itak at pinaalalahanan ng lahat na ang karahasan ay nagdudulot ng kapahamakan. Nagbigay siya ng payo sa bawat hayop at ipinaliwanag kung bakit ganito na ang kanilang mga kilos at tirahan hanggang sa kasalukuyan. Anong dapat tandaan upang makapagbasa ng may tamang bilis at damdamin? Upang makapagbasa ng may tamang bilis at damdamin, dapat tandaan ang mga sumusunod. Tingnang mabuti at unawain ang bawat salita. Huwag magdagdag o magbawas ng mga salita. Magbasa na parang nakikipag-usap. Iangkop ang lakas at tono ng boses ayon sa damdamin ng binasa. Basahin ng magkakasama ang mga salita. Huwag masyadong mabilis at huwag masyadong mabagal magbasa. Baguhin ang bilis ng pagbasa kung kinakailangan. At bigyang pansin ang mga bantas tulad ng tuldok, kuwit at tandang pananong. Day 2. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learner shall be able to sound out words accurately, sequence events in the story, infer the character's feelings and traits, predict possible ending in the story read, relate the story events to one's experience, use one's own words in retelling the story, and write words legibly and correctly. Ano ang pamagat ng alamat na binasa natin? Sino ang makakapagkwento nito muli? Ang pamagat ng alamat na binasa natin ay ang alamat ni Mariang Sinukuan. Ang pagiging mabuting kasapi ng pamayanan ay nangangahulugang pakikibahagi sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagkakaisa. Kahapon ay nagbasa tayo ng alamat. Ngayong araw ay magsusulat tayo tungkol sa kwentong iyon. Basahin ang salitang ito. Padalos-dalos. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang padalos-dalos? Ang ibig sabihin ng padalos-dalos ay pagkilos sa paraang mabilis at nagpapakita ng pagmamadali, kakulangan sa sapat na pag-iisip,
at maingat na pagsasaalang-alang. Ang pagiging padalos-dalos ba ay mabuti o nakasasama? Bakit? Nangyari na bang naging padalos-dalos kayo? Ano ang nangyari? Sino sa mga tauhan sa kwentong binasa nating kahapon ay padalos-dalos? Ang pagiging padalos-dalos ay nakasasama dahil nagdudulot ito ng kapahamakan at problema. Kapag hindi pinag-iisipan ang mga kilos, maaring may masaktan, masira ang ugnayan sa kapwa, at magdulot ng kaguluhan sa pamayanan. Mahalaga ang pagiging mahinahon at mapag-isip bago kumilos upang mapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa. Ang padalos-dalos na tauhan sa kwentong binasa nating kahapon ay si Lamok. Siya ay kumilos ng hindi nag-iisip dahil sa galit niya kay Alimango. Dahil sa kanyang padalos-dalos na pagdadala at pagwawasiwas ng itak, nagkaroon ng takot at kaguluhan sa kaharian at muntik pang mapahamak ang ibang mga hayop. Basahin muli ang dula-dula ang ating binasa kahapon. Narrator o tagapagsalaysay. Ipinatawag ni Mariang sinukuan ang mga hayop at isa-isang tinanong kung ano ang nangyari. Ang tanong ni Mariang sinukuan, bakit may dala kang itak kagabi? Ang sagot ni Lamok, kasi po hinahanap ko si Alimango. Ang tanong muli ni Mariang sinukuan, at bakit naman may dala ka pang itak sa paghahanap kay Alimango? Ang sagot naman ni Lamok, kasi po gusto ko pong gumanti sa ginawa niya sa akin. Bigla na lang niya akong sinipit. Ngayong magaling na ang aking paa, isinumpa kong hahanapin ko siya habang ako'y nabubuhay. Ang sabi ni Mariang sinukuan, masyado kang marahas, Lamok. Nagulo ang aking kaharian nang dahil lamang sa sama ng iyong loob kay Alimango. Magmula ngayon, ipinagbabawal na kitang magdala ng itak. Tagapagsalaysay o narrator. Hanggang ngayon, matigas ang ulong hinahanap pa rin ni Lamok si Alimango at lihim na nagdadala ng itak tuwing gabi. Kung may naririnig kayong kulisap na paugong-ugong sa inyong tainga, ang lamok iyon. Sapagkat hanggang ngayon ay hinahanap pa rin niya ang butas ng alimango na akala niya ay butas ng iyong tainga. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Una, sinipit ni Alimango ang paa ni Lamok. Pangalawa, nagdala si Lamok ng itak at hinanap niya si Alimango. Pangatlo, nagkagulo ang mga hayop. Pang-apat, kinausap ni Mariang sinukuan si Lamok. At panglima, hinahanap ni Lamok si Alimango sa butas ng tainga ng tao. Ngayon ay ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangungusap at mga larawan. Ang ating binasa ay tama ang pagkakasunod-sunod dahil ang unang naganap sa kwento ay sinipit ni Alimango ang paa ni Lamok. Kaya naman, nagdala si Lamok ng itak at hinanap niya si Alimango. Dahil doon, nagkagulo ang mga hayop. Kaya naman, kinausap ni Mariang sinukuan si Lamok. At hanggang ngayon, hinahanap ni Lamok si Alimango sa butas ng tainga ng tao. Gamit ang mga larawang inayos ayon sa tamang pagkakasunod-sunod, muling isalaysay ang kwento gamit ang sarili ninyong mga salita. Kung ikaw si Mariang sinukuan, anong parusa ang ibibigay mo kay Lamok? Anong mangyayari kay Lamok kapag pinarusahan niyo siya? Maaring iguhit ang sagot at magsulat ng isang pangungusap tungkol dito. Maaring tapusin ang pangungusap na ito. Bilang parusa sa ginawa ni Lamok, siya ay dapat na magmuni-muni at kumpletuhin ang mga pahayag na ito. Ito ang mga dapat isama sa muling pagkwento. Magbigay ng 3 salita.
At para naman sa gawaing ito, tukuyin ang mga elemento ng kwentong ang alamat ni Mariang sinukuan. Isulat ang pamagat, mga tauhan, tagpuan, simula ng kwento, gitna ng kwento, at ang dulo o huli ng kwento. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!